Good morning! O teka kaibigan, huwag ka muna mag-browse. May mensahe ang Panginoon sa iyo. Huwag kang aalis dyan. Good morning. Magandang umaga. Sa lahat ng ating mga kaibigan na kantabay dyan, ang hirap pa mag-connect ngayon sa ating live. Anyway, good morning sa lahat ng mga kaibigan na kanina pa nag-aantay. Okay, pumili ka. Ano ba ang dapat nating piliin? Ito muna isang awitin. Ang nasa aking harapan, isa'y puno ng liwanag, isa'y kasinungalingan. Ang mundo'y kumikislap, ngunit panandalian. Ang salita mo, Panginoon, ay buhay magpakailanman. Hindi ako magpapadala sa kinang ng mundong lumilipas. Ikaw lamang ang aking pipiliin, sa iyo lamang ako mananatili. Pumili ka, kanino ka ba susunod? Sa Diyos na nagbibigay buhay, o sa mundong lilipas din? Pumili ka, si Kristo ang aking landas, ang prinsipyo mo ang gabay ko, hanggang sa walang hanggan. Maraming tinig ang umaakit sa akin, kayamanan, kapangyarihan at pansariling mithin. Ngunit ang krus ang nagturo ng tunay na pariin.
morning mga minamahal kong mga kaibigan. Magandang umaga. Purihin ang Diyos sa umagang ito na muli tayo ay magkasama-sama etong araw ng Sabado. Ang oras po natin, we got more 7 minutes before 6 o'clock in the morning. Magandang umaga at magandang gabi sa kabilang dako ng ating mundo. Okay, at magpatuloy po tayo sa ating pagbubulay-bulay. Kumusta naman po ang inyong pagkagising? Kumusta naman ang buong magdamag na kayo ay nagtrabaho at natulog? Minsan kahit sa panaginip ay nagkatrabaho pa rin. Okay, so ito po ang titulo ng ating pagbubulay-bulay. Ayan, tingnan nating mabuti. Okay, pumili ka, mamuhay ayon sa prinsipyo ng Diyos o sa sistema ng mundo. Di ba? Hindi ka pa pagod na. Ditong buhay natin dito sa lupa, dito sa mundo ay punong-puno ng hinagpis, punong-puno ng tawag doon yung hindi mo minsan hindi mo ma-explain kung ano yung mga problemang dumarating sa buhay, no? Pag natapos mo ngayon yung problema, bukas meron na naman. Ganon. Alright, so anyway, ang pagpili po natin na mamuhay ayon sa prinsipyo ng Diyos o sa sistema ng Diyos. Actually, pwede naman yan maging kasi nabubuhay pa tayo, kailangan nating mamuhay dito sa mundo. Yung sinasabi nilang do not conform. Ang sabi ng Bible ay do not conform, di ba? Meron po tayong tatlong talata dyan. Yung tatlong talata na yan ay Roma 12:1 and 2. Actually, natalakay na natin yan noon. Merong kasamang unang Juan 2:15, 15 to 17. Yan. 1 John 2:15 to 17. Tapos Santiago 4:4. Okay, so yun po yung ating pinaka-basehan or teksto po natin o pinanggalingan. Yan pong ilustrasyon natin dyan ay makikita nyo yung tawag dito, ayan. Makikita nyo yung sa kabila. Ang sistema ng mundo ay nagtuturo ng ikaw muna. Gawin mo ang gusto mo. Okay? Hanggang kaya mo. Yan. So may pera, kapangyarihan, kasiyahan, katanggapan ng tao. Nandyan yung greed, pride, lust, kasalanan, kompromiso, panandalian. Lahat ng bagay na nasa mundo actually ay nasa panandalian. At ang prinsipyo naman sa kabila na makikita nyo dyan sa ating graphics ay nagtuturo ng ibigin ang Diyos at ang kapwa, kabanalan, katapatan, pagpapatawad, buhay na walang hanggan. Sa dinami-dami po ng mga nangyayari sa ating mundo ngayon, narinig nyo ba yung earthquake? O napanood nyo yung earthquake sa Venezuela? Ang dami namatay, ano? At dito rin sa bansa natin, nagtala na naman yata ng 200 mahigit yung mga impact at nagkaroon ng earthquake dito sa may sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, I mean. Okay, so good morning din po sa pumunta muna ako rito, titingnan ko kung sino yung mga naka-tune in, tingnan po natin live. Okay, so sa loob at sa labas ng ating group chat, magandang umaga po sa inyo. Okay, at atin pong umpisahan sa isang panalangin. Manalangin muna tayo bago tayo magsimula.
Dakilang Panginoon, maraming salamat o Lord sa umagang ito, Ama. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa kabutihan mo. Thank you Lord at samahan mo kami sa aming morning meditation, morning devotion sa araw ng Sabado. At dalangin namin Panginoon ang banal na Espiritu ang siyang magpaunawa sa amin sa bawat salita na aming mapapakinggan at mababasa. Sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Okay, kung meron kayong banal na kasulatan ay mangyaring buksan po ninyo sa inyong mga Biblia. Ngayon ay araw ng Sabado, June 27, 2026. Episode 58 na po tayo. Mamuhay ayon sa prinsipyo ng Diyos o sa sistema ng mundo. Atin pong pagbulay-bulayan. Okay. Ito po ang pangunahing talata, no? Sa Romans 12:1. Bumati muna tayo. Sige. Greetings sa loob at sa labas ng ating group chat. And good morning kay Ma'am Rowena Sombrito. And of course kay Ma'am Caroline watching from Canada. And of course kila Kuya Maning, Pastor Roman, Manong Willie and Maricel watching from Manaling, Nagilian, Isabela. At ganoon din kay Ate Mary watching from Ilagan. And of course sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas, Mindanao, good morning po. Yung iba ay maaring tulog pa. Ang sabi ni Ma'am, sino ba yung isa kanina dito? Nagsabi na manonood na lang daw sa record. Okay, so yung mga iba naman ay weekend, so enjoy your rest day. Bukas ay araw ng linggo, araw ng pananambahan. So magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor DJ Amordi, at kayo ay nakikinig sa Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Nasaan ka man ngayon ay maaring ikaw ay naghahanda sa trabaho, yung mga pumapasok na Sabado, naglalakbay, nagluluto ng almusal o tahimik na nakikinig habang nagsisimula ang iyong araw. Dalangin ko na hipuin ng Diyos ang iyong puso. Ngayong umaga ay nais kong itanong sa inyo o sa iyo ang isang napakahalagang tanong. Kung kailangan mong mamili ngayon, pipiliin mo ba ang Diyos o ang mundo? Mukhang napakasimpleng tanong, no? Ngunit ito ang tanong na hinaharap ng bawat Kristiyano araw-araw. Good morning din po dyan sa Santo Tomas Nagilian, Isabela, ay kay Nanay Lydia at kay Sister Edna, gayon din kay LB, yan mga tiga Santo Tomas Nagilian, Isabela. Ngunit ito ang tanong hinaharap ng bawat Kristiyano araw-araw. Hindi lang minsan, hindi lang kapag linggo, kundi bawat desisyon, sa bawat salita, sa bawat relasyon, sa bawat pangarap, lagi tayong pumipili. Anyway, hindi lang yan. Actually, kapag ka pumunta ka sa supermarket, hindi mo malaman kung ano yung gusto mong bilhin. So, kailangan mong mag-decide, kailangan mong pumili. No? Minsan maganda sa kabila, minsan maganda dito. Kaya, sa lahat ng klase ng bagay dito sa mundo. Ang kagandahan po niyan, ang Panginoon nating Diyos ay hindi po tayo ginawang robot. Binigyan po tayo ng freedom. Freedom to choose, freedom to decide, and freedom to do whatever you want. Pero mas maganda po ay piliin natin ang mga bagay na ikabubuti para sa atin. At ang pagpiling yon ang humuhubog. Yan po yung humuhubog sa atin. Kung ano yung ginagawa natin ngayon, it will dictate our future. Sabi nga, no? So, ang pagpiling magagandang bagay
ay huhubog sa ating kinabukasan. Kaya samahan niyo ako sa mensaheng ito. Ito po ang ating, merong isang kwento tungkol sa isang matandang magsasaka. 2 binhi ang hawak niya. Ang isa ay binhing nagbubunga ng masaganang ani. Ang isa naman ay damong ligaw. Magkamukha silang dalawa, di ba? Parehas na damo. Parehong maliit, parehong kulay green o berde. Ngunit sinabi na matanda na hindi ang itsura ng binhi ay ang ano bang itsura ng binhi? Kailangan brown. O yan. Kayo manggi. Kulay brown na yan, di ba? Hindi ang itsura ng binhi ang mahalaga, kundi kung ano ang magiging bunga nito. O, di ba? Paras na binhi yan. Pero kung ano ang magiging bunga. Mga kapatid, ganyan din po ang buhay. Maraming desisyon. Mukhang pareho. Parehong kikita, parehong masaya, o diba? Pagka dalawa kayong magtitinda, may paninda kayong dalawa, parehas na saging. Merong mga tila magkakapareho lahat. Pero yung isa, mukhang masarap na saging at yung isa ay hindi. Parang gano'n, no? Okay. So parehong masaya, lahat naman tayo ay masaya. Pero hindi natin alam, deep inside, malungkot pala, no? Parehong sikat, yan. Parehong nakakaaliw. Parehong, ngunit hindi pareho. Itong binhi na ito, yung hawak ng matanda, hindi pareho ang magiging bunga. Okay, so may desisyong maglalayo sa iyo sa Diyos dahil sa iyong desisyon. May desisyong maglalapit sa iyo sa Kanya. Kaya sinabi ni Moises sa Israel, ay pinapipili ko kayo ngayon ng buhay o kamatayan. Hanggang ngayon, sabi niya, ay ganoon pa rin ang tanong ng Diyos. Anong pipiliin mo? May freedom mayroon tayong freedom na ibinigay ng ating Diyos. Ang historical background po itong ating tinatalakay. Noong isinulat ni Apostol Pablo ang aklat ng Roma, punong-puno ito ng karangyaan, ay idolatry o idolatria, immorality, kapangyarihan. Noon pa man ay meron ng politika, no? At noon pa man ay may luho. Ibig sabihin na nandoon yung pride, greed, and lust. Maraming Kristiyano ang nahihirapang mamuhay ng banal. Napapaligiran sila ng kulturang laban sa Diyos. O di ba dito, pumunta ka dyan, pumunta ka doon, makikita mo na ang sinusundan mong banal na kasulatan ay taliwas doon sa ating nakikitang kultura. Ano bang mga kulturang Pilipino? Marami. Kulturang pamahiin. Diba? Hanggang agwalis, rabrabiin. Diba? Tapos, ang mga nangyayaring kultura, mga piyesta, lalo ngayon sa modernong buhay ngayon, diba? Lalong-lalo na sa mga kabataan. So, yan ang panahon natin ngayon. Social media, entertainment, materialism, popularity, ano pa ba? Cancel culture. Lahat halos nagtuturo. Alam niyo itong cancel culture, popularity, materialism, yung pong paglaganap ng LGBTQ. Ito po ay hindi po sang-ayon ang banal na kasulatan. Oo, nandoon yung pagmamahal ng Panginoon. Nandoon yung ating freedom. Pero po ito ay nagiging taliwas sa ating pananampalataya bilang isang mga tunay na Kristiyano. Lahat halos na nagtuturo ng kabaliktaran ng salita ng Diyos. Kabi-kabilaan. Yung tinatawag nating mga kulto, twisted teaching. Ito, or sila ay nagtuturo ng kabaliktaran ng salita ng Diyos. Kaya sinabi ni Pablo,
huwag kayong makiayon sa sanlibutan ito. Hindi ibig sabihin nito na lumayo tayo sa mga tao, kundi huwag nating hayaan ang sistema ng mundong ito ang humubog sa ating isip. Bagamat nandito tayo, pero ang humuhubog sa atin ay ang salita ng Diyos. Kaya yung mga kaibigan naming mga pastor ay pumapasok or humihingi ng abiso sa mga universidad, sa mga schools. Alam naman natin yung nangyayari sa mga schools, di ba? Nagkakaroon ng shooting, patayan. Bakit nagkakaganon sila? Yung mga bata. Kung hindi po gagawin ng mga kapwa mananampalataya, dahil ang gobyerno po natin ay hindi po sila ang uhuhubog daw sa mga anak ay yung mga magulang. Okay, nandoon na tayo. Mga magulang. Paano kung yung magulang ganun din yung kanyang pagkamolde na wala sa hindi naka-align sa salita ng Diyos. Okay, bupati muna tayo and greetings going out kay Ma'am Alma Abawag Arcibal watching from USA. And of course kay Ma'am Caroline, good morning Pastor at sa lahat ng tagapakinig sa iyong programa. Okay, magandang umaga ay magandang gabi po dyan sa Amerika. Ang atin pong pagbubulay-bulay ngayon ay napakaganda, no? Isa puso't isipan po natin at isa-isip. Okay, ito po ang number 1 point natin. Ang sistema ng mundo ay nagtuturo ayun, nawala. Ayan. Ang sistema ng mundo ay nagtuturo ng pagmamahal sa sarili. Kaya pala nababasa ko doon, you must love yourself. Parang gano'n, love yourself. Tama naman yon. Ibig sabihin, may tama na na kasi sistema ng mundo yan Pero titingnan natin kung ano yung ibig sabihin yan. Titingnan natin ang Panginoong Hesukristo kung inisip niya muna yung kanyang sarili, no? Di ba isinacrifice niya yung sarili niya sa atin? Napansin ba ninyo ang sinabi ng mundo? Ikaw muna. Sundin mo ang puso mo. Deserve mo yan. Sige, go ahead. Sundin mo ang buhay mo, sundin mo ang desisyon mo, sundin mo ang puso mo. Deserve mo yan. Mga ganyan, no? Walang pakialam sa iba at actually, yung tinatawag na ayaw pakialaman talaga. Ngunit ang tanong, anong sinasabi ng Diyos? So, tuklasin po natin. Sinabi ni Jesus, kung ibig ninuman ang sumunod sa akin, deny himself or tanggihan niya ang kanyang sarili. Ang lalim, Kaya yung mga apostolos niya, lalim naman, Lord, kakalimutan namin yung aming sarili tapos sumunod sa iyo. Alam niyo po, iniwan nila yung kanilang ginagawang pagsasaka, pangingisda, pagiging doktor. Bakit kailangan? Kasi nakita nila na ang nagyayakag sa kanya o nag-invite sa kanila ay ang tunay na Diyos. At laging sinasabi ng Diyos na ang lahat ng bagay ay panandalihan. So kung ibig ninuman sumunod sa akin, ang sabi ni Jesus, tanggihan niya or deny himself and follow me. So magkaiba ang mundo. Ang mundo ay unahin mo ang sarili mo. Kaya ngayon ay nag-uunahan kung sinong gustong yumaman. Kasi inuuna nila ang Diyos. Ay ang kanilang mga sarili. So ang mundo ay self first. Ang Diyos naman ay Christ first. Unahin ang Panginoon. May isang kabataang nakakuha ng mataas na posisyon sa isang kumpanya. Malaki ang sweldo, merong service na kotse,
may tirahang kondominium. May mga taong humahanga sa kanya. Ngunit habang tumataas ang kanyang posisyon, ay unti-unti siyang nawalan ng panahon sa Diyos. Hanggang dumating ang araw na nasa ospital siya. Tahimik, naamoy niya ang mga gabot sa loob ng hospital. Mag-isa, maaaring nakatingala sa siling. At doon niya nasabi, ang dami kong naipon. Ang dami kong naipon na pera, pero bakit parang wala akong kapayapaan? Mga kaibigan at mga kapatid, hindi masama ang umasenso. Pero napakasamang umunlad ang bulsa habang naghihirap ang kaluluwa. Ulitin ko po, no? Hindi po masamang umasenso o maging successful. Pero napakasamang umunlad or maybe our pocket increasing. Pero ang atin namang kaluluwa ay walang kapayapaan. At ang kaluluwa natin ay tila gutom na gutom. So sa binatang ito or itong na tumaas ang posisyon, siyempre the more na tumaas ang posisyon mo, the more na mas marami kang responsibilidad. Ano man ang iyong responsibilidad ngayon ay talagang busy-busy ka. Halos wala ka ng panahon sa Diyos. Maaring linggo na lang. Okay, narito po ang pangalawang puntos. Ang prinsipyo ng Diyos ay hindi nagbabago. Uso ang tinatawag nating trend. O trending ito. Ito yung gawin natin. So, bawat taon ay may bagong modelo ng cellphone o ano pa mang bagay, no? Lahat ng bagay ay nag-evolve. Bakit? Kasi kailangan dahil walang negosyo kapag walang bago. Uy, bagong damit, bagong sapatos, luma na yan, palitan na yan. Ito naman ang bago. So, bibili ka na naman ng bago. Sa bawat taon, iba ang passion, no? Passion ng hairdo, nandyan kang magkakulay, nandyan kang ano. Tapos ang daming tattoo, kung ano yung mga tattoo na sa katawan. Sa bawat taon, iba ang passion, iba ang moralidad, iba ang paniniwala. Ngunit ang salita ng Diyos ay walang pagbabago, pareho pa rin. Kung ano ang kasalanan noon, kasalanan pa rin ngayon. Kung ano ang kabanalan noon ay kabanalan pa rin ngayon. Hindi nag-a-adjust ang Diyos sa kultura. Ang kultura ng kailangang magbago ayon sa Diyos. Parang alam niyo po yung compass, no? Yung compass kahit saan kadalhin ng barko. Sa modernong buhay natin ngayon yung GPS. Kapag ako ay nagdadrive patungong Manila, ay hindi mawawala yung GPS sa akin. So yung cellphone, nandyan lang siya. O, pupunta ka doon, i-click mo dyan, lagay mo dito. Then susundan mo yung global positioning system. So ganoon din yung ang compass naman ay north and south. At ito ay hindi nagbabago. Kailangan sundan mo yung direksyon ng compass para hindi ka maligaw. Hindi ito nagbabago. Ganun din ang Biblia, ang banal na kasulatan. Kapag ito ay naging gabay mo, hindi ka maliligaw. Kung hindi mo hawak ang mapa, ang compass, o kaya gabay, no? Kapag hindi mo ito naging gabay, tayo po maliligaw. Ito po ang pangatlong puntos. Ang tinatawag na compromise or kompromiso ay dahan-dahang palayo sa Diyos. Yung pagkikipagkompromiso natin,
ito yung sumasang-ayon tayo sa mga hindi kaiga-igaya at hindi naka-align sa patuntunan ng Diyos. So walang taong agad naging malayo sa Diyos. Unti-unti yun, gradual, no? Isang absent sa church, isang araw na hindi nagbasa ng Biblia, o isang araw na hindi nag-pray. Dati, lagi nagpipray kahit na bago kumain, no? Tanghalian. Pero nakaligtaan na natin. Isang kasinungalingan, isang maliit na kompromiso, hanggang hindi mo na mamalayan na malayo ka na pala sa Diyos. Alam niyo yung palaka. May palakang inilalagay na pagka niluluto mo, pero mayroong isang palakang inilagay sa mainit na tubig. Nung pagkalagay niya doon, tumalon ka agad. Mainit eh. Pero nung nilagay siya sa malamig na tubig, tapos unti-unting pinapainit, hindi niya napapansin ang panganib na hanggang siya ay naluto. Hindi na siya makaahon. So ganun po ang ganun po ang kasalanan. Hindi ito agad nakakamatay or hindi ito agad pumapatay. Unti-unti itong pinapatay ang ating konsensya. Hanggang sa maging komportable ka na sa ginagawa mong kasalanan sa Diyos. Okay, dako tayo sa pang-apat na puntos, ang mundo ay may hangganan. Mga kapatid, isipin ninyo ang isang sementeryo. Ilang doktor, ilang abogado, ilang negosyante, ilang milyonaryo, bilyonaryo, lahat sila iniiwan ang kanyang kamatayan o ang kanilang kayamanan. Yung napag-aralan po natin nung nakaraan, ang kayamanan dito sa mundo. Wala yung U-Haul truck na sumusunod sa kabaong. Alam niyo yung U-Haul truck na ibig sabihin yun punong-puno ng kayamanan, tapos ililibing yung mayaman, no? Tapos nandun lahat yung mga ginto, yung mga bank account, mga naipon niya. Hindi po ganun, no? Kundi siya lang, no? Doon sa kanyang huling hantungan. Kasi wala namang ATM sa langit. Walang titulo ng lupa sa kabilang buhay. Tanging ang relasyon natin kay Kristo. At ang dadalhin natin sa walang hanggan. Yan. So, hindi naman natin kailangan yung ginto o pera doon sa langit pagka ikaw ay umakyat. So wala po tayong madadala. Sinabi ni Juan na ang sanlibutan ay lumilipas. Pagkalipas ng 100 taon, halos lahat ng nakakakilala sa atin wala na rin. May ibang titira sa bahay, may ibang gagamit ng sasakyan. Di ba? So yun po yung pinag-aralan natin itong mga nakaraan. Kaya ang oras po natin, we got 16 minutes past 6 o'clock. Huwag po kayong aalis dyan. Ang programa po natin ay magbabalik. May tinig ng pag-asa na patuloy na umaabot sa bawat puso. From the mountains to the city, mula sa bawat tahanan hanggang sa bawat puso ng Pilipino sa buong mundo. Welcome to Living Word Radio, the voice of inspiration.
inspirasyon at pag-asa araw-araw. Okay, babalik po tayo at good morning din sa mga bagong mga kaibigan na bumati sa akin. Mayroong isang tawag at isang napaka-importante kasi na isang tawag at okay, purihin Panginoon at tayo po ay magpapatuloy. Pagkalipas ng 100 taon, halos wala na tayong siyempre matanda na tayo niya, no? At lahat ng mga pinaghirapan natin dito sa mundo, halos lahat ng mga nakakakilala sa atin, wala na rin. Alam nyo nga, yung aming alumni nga noon, kita-kita kami. Binabanggit ko pa lang yung pangalan. Ay nako, si Juan, pumanaw na yon, yung classmate natin yon. So lahat po tayo. At alam nyo, after 100 years, isang katanungan nga yan lahat ng mga pinaghirapan natin ay iba na ang gumagamit. May ibang titira na sa ating bahay, may ibang gagamit sa ating yung mga sakyan natin, hindi na yan maaring nasa nasa garage na yan. Ibig sabihin puno na ng kalawang yan. Okay, so may ibang nagmamay-ari na ng ating mga negosyo kung buhay pa, no? Ngunit ang kaluluwa ay mananatili magpakailanman. Ang tanungin natin ay ang ating sarili, ano ba talaga ang inuuna natin? At narito ang panglima. Ang pagpili kay Kristo ang pinakamagandang desisyon. Ikaw, kaibigan, ano ang iyong pipiliin? Maraming nagsasabing, marami akong isusuko kapag sumunod ako kay Jesus. Hindi. Ang totoo ay mas marami kang matatanggap. Ano yung mga matatanggap mo kapag ikaw ay lumapit at tumanggap sa ating Panginoong Yesus? Unang-unang matatanggap mo ay hindi nabibiling kapayapaan. Para kang binunutan ng tinik sa dibdib. Pangalawa na matatanggap mo ay kapatawaran. Ang pangatlo ay pag-asa. At ang buhay mo ay magkakaroon ng saysay o layunin. Higit sa lahat ay ang buhay na walang hanggan. Dahil dalawa lamang po ang patutunguhan ng ating mga desisyon. Papunta sa kalangitan, sa heaven na kung saan ang tirahan ng ating Panginoong Diyos, o doon sa lugar ng mga demonyo, sa lugar ng dagat-dagatang apoy na pagdurusa na nihanda ng Diyos para sa mga demonyo. Ang pagpunta po sa demonyo ay hindi po yan kalooban ng Diyos. Hindi po niya kagustuhan ng lahat ay mapahamak. Ang kagustuhan niya ay makakasama niya sa langit. Kung ikaw ay napunta sa impyerno, kagustuhan mo yan. Dahil hindi mo tinugon ang invitasyon ng ating Panginoon. So hindi kailanman nagsisisi ang taong buong pusong sumusunod kay Kristo. Kaya ikaw, kaibigan, ang iyong desisyon na pagsunod sa ating Panginoon ay nasa tamang landas ka. Ngayong umaga, baka hindi mo kailangan baguhin ang buong mundo. Baka isang desisyon lang ang hinihingi ng Diyos. Patawarin ang mga taong nakasakit sa iyo. Itigil natin yung mga lihim na kasalanan, magbalik sa panalangin, at magbasang muli sa Biblia. Sa mga kaibigan na makakabasa, makakarinig nito, hindi ka aksidente. Kung nakarating ka sa level na ito sa pakikinig, ibig sabihin, ang Panginoong Diyos ay talagang nangungusap sa iyo. Ibabalik ang Diyos ang lahat ng mga nawala sa buhay mo. God will restore everything that you lost. Bilang ibabalik ng Diyos ang buhay mo na dati ay mabuti, naging masama, naging mabuti, God will restore everything. Kung hindi mo pa tinanggap ang Panginoong Jesucristo, iyan po yung kanyang pangako.
kapayapaan, yung mga bagay na hindi nabibili ng pera dito sa mundo. At bibigyan ng buhay mo ng malaking pagbago. Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Mga minamahal, mga kaibigan, sa bawat pagsikat ng araw, dalawang tinig ang maririnig natin. Ang tinig ng mundo at ang tinig ng Diyos. Ang mundo ay magsasabing, unahin mo ang sarili mo. Ngunit si Jesus ay nagsasabing, sumunod ka sa akin. Hindi natin kayang lakaran ang dalawang daan. Hindi natin kayang paglingkuran ang dalawang Panginoon. Ngayon, anong pipiliin mo? Ang sistemang lumilipas o ang kaharian ng Diyos na walang hanggan? Ito ang magiging pasyan ng iyong puso. Ang maging pasyan ng iyong puso ay, Panginoon, ikaw ang pipiliin ko. Hindi ang mundo, hindi ang kasalanan, hindi ang pansamantalang kasiyahan. Ikaw lamang. Sapagkat sa huli, hindi ang dami ng ating naipon, hindi ang dami lahat ng mga investment natin. Ang tatanungin ng Diyos ay, kundi kung naging tapat ba tayo sa Kanya. Mga minamahal na kapatid, ang mensaheng ito ay pakinggan po natin at isabuhay. Maraming salamat muli. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa iyo, O Diyos, sa aming napagbulay-bulayan. Dalangin ko, O Lord, sa mga taong hindi pa tumatanggap sa iyo bilang Panginoon at kapagligtas. Hipuin mo ang kanilang mga puso ng mensaheng ito, O Lord, ay makarating sa iba't ibang mga tao at magsimula siyang makakilala sa iyo. Maraming salamat, O Diyos. Gayon din sa mga kaibigan ko na nandito nakikinig, Panginoon, hipuin mo ang iyong mapagpalang kamay. Bigyan mo sila ng mga biyaya, kasagutan sa kanilang mga panalangin, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Pastor DJ Amordi of the Living Word Web Radio. Hanggang sa muli, mabuhay kayo, pagpalain kayo ng Panginoon at piliin nating mamuhay ayon sa Kanyang prinsipyo araw-araw. Alright, so sa mga kaibigan po natin, actually kunti lang yung nandito sa ating baka nag-enjoy sila sa pagtulog dito sa group chat, pero they are listening sa labas, no? Dahil kapag pinindot mo yan, ka-count lang yan. Alright, amen bro. Good morning kay Joel. Si paring Joel, bro, kumusta ka na? Joel Nazareno. Ano mang pagsubok, nariyan ang Panginoon, hindi ka na nag-iisa. Okay, so ang oras po natin, we got 26 minutes past 6 o'clock in the morning. Bukas po muli ay magkikita-kita ulit tayo online. Okay, so purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Makakasama natin siya sa buong maghapon ulit. Piliin po natin ang prinsipyo ng Diyos na nagtuturo na ibigin ang Diyos at ang kapwa. Kabanalan, katapatan, pagpapatawad, at buhay na walang hanggan. Amen. So, thank you Lord. At ito po yung ating theme song or tracks. Na pumili tayo or piliin natin. Isa'y puno ng liwanag, isa'y kasinungalingan. Ang mundo'y kumikislap, ngunit panandalian. Ang salita mo, Panginoon,
ay buhay magpakailanman. Hindi ako magpapadala sa kinang ng mundong lumilipas. Ikaw lamang ang aking pipiliin, sa iyo lamang ako mananatili. Pumili ka, kanino ka ba susunod? Sa Diyos na nagbibigay buhay o sa mundong lilipas din? Pumili ka, si Kristo ang aking landas, ang prinsipyo mo ang gabay ko hanggang sa walang hanggan. Maraming tinig ang umaaki sa akin, kayamanan, kapangyarihan at pansariling mithin. Ngunit ang krus ang Okay, mga nagturo. minamahal na kaibigan, kapatid, ako po ay muling magpapaalam sa inyo. Maraming salamat, Ma'am Caroline, si Bro Joel Pabito Nazarino, si Ma'am Alma, Ma'am Rowena, at sa lahat ng mga kaibigan na laging nandyan sumusuporta. God bless you. My name is Pastor DJ Abordi, na laging nagsasabing mahal na mahal ka ng Panginoon. Purihin ang Diyos sa umagang ito. And God bless you po sa buong maghapon. Pagpalain kayo ni Lord. Kay Jesus lamang.